magnanakaw, lahat ng ahensya ng gobyerno magnanakaw din. Ano pa ba ang kailangan natin patunayan? Yung maharlikapan na lang, 500 billion ang sinabi nila, ito ay gagamitin para tumaas ang ekonomiya at magbigay ng maraming trabaho sa mga ordinaryong mamamayan. Ilang taon na nakalipas, may balita ba tayo kung ano ang nangyari sa maharlikapan na yan? Ito hong gold reserve natin sa Central Bank, na ito hong gold reserve natin, minamandato ho. Dapat meron tayong reserve target na nangangaginto para kung magkaroon ng krisis sa ekonomiya, meron tayong mapaghuhugutan. Pagkatapos nakawan, ang maharlikapan nagbenta ng 25 tonelada ng ginto. Meron ho bang nakakaalam? Meron ho ba silang ibinigay kung ano ang nangyari dito sa ating reserve gold natin? At yan ay 129 billion pesos na krimen na dapat singilin ng taong bayan kay Marcos. Etong si Secretary Recto, wala nang ginawa kung hindi silipin kung saan may pera ang ahensya ng gobyerno at yung pera ng gobyernong yan nilalagay nila. Maninilip na, mangungulimbat pa itong gobyernong Marcos na ito. Yung PhilHealth natin, 89 billion. Yung PhilHealth na dapat ang mga nagkakasakit hindi na makakabasa nilang babayaran dahil dapat sagot na ng ating gobyerno. Ano ang ginawa ng PhilHealth natin? Dinambong nilagay nila sa pondo ng Department of Public Works. Ayun! At ibabalik daw dahil nahuli na, pero huli na, nakaw pa rin. Ibalik mo man, nakaw pa rin ang ginawa nila. At ano pa po bang mga katibayan kung sinasabi nila makasalanan ang VP Presidente, tugisin natin. Magkano pa ang tinutugis nila sa Vice Presidente natin? Di ba 120 plus million at the confidential fund? At cleared 3 times ng Commission on Audit. Ano sinasabi ni Saltico noong iniimbestigahan ang confidential fund ni Presidente, Vice President? Ang sabi niya, accountability, dapat ipaliwanag niya sa Congress kung saan napunta yung 127 million. Eh kay Saltico Caprani, 13 billion! Eh gayon, 13 billion kay Saltico pa lang! putang ina mo, Saltico! Putang ina mo! 13 billion, gago! Magnanakaw ang putang ina! Nasaan ka? Putang ina mo! Magnanakaw! Boy takas! Kaparyo ni Romualdez, boy tago na rin! Eh, palibasa, ginawa kang scapegoat ng pinakabuhaya sa lahat ng congressman. Itago natin sa pangalang Speaker, putang ina mo, Romualdez. Yes! Dapat kami putang ina ang tarantado! Tama lang yan! Mga taong bayan, pulis ka man, MMDA ka man, estudyante ka man, lahat tayo dito ay nilakawan. Ako, taong gobyerno, may sinumpaan ako. Ang sabi na ipagtanggol ko ang konstitusyon ng ating bansa, na maglilingkod ako ng buong puso at katapatan. Iputangin ninyong mga congressman kayo. Kayo ang mga magnanakaw na dapat litisin, na dapat agilan.
Putang ina nyo! Kayo ang nagpapahirap sa bayang ito. Kusina Marcos resign. Dito lang sa Quezon City, pinatunayan ni Mayor Joy Belmonte Ayun na. kung magkano ang winaldas ng mga congressman ng taga Quezon City. Magkano ka? 17 billion flood control. Grabe, si Tulfo yung pinakamalaki. Anak ng Tulfo. Magnanakaw! Pinadagtakpan pa ni Tito Itbulaga dahil involved ang kanyang inaanak. Wow! 17 billion! High na high! Utang ng mga magnanakaw na to, nagnakaw na ng bilyon-bilyon, gusto pa pasalamatan at palakpakan. Utang ina nyo, ang hamak ang mukha nyo. Napakalutong na mura mula sa taong bayan yun. Taong bayan, kayong mga nanonood dyan, ano pang katibayan ang hinihintay nyo para makiisa kayo, para isagipin natin ang kinabukasan ng bayang ito at para sa susunod na henerasyon. Correct! Walang laban sa korupsyon kung walang tinutumbok na guilty. Hindi kompleto ang panawagan. Natutulan lang ang korupsyon. At kung tinahin ang panirambong, kung hindi tutumbukin na ang salaring punong kriminal, walang iba, si Marcos at si Romualdez. Yun ang dapat. Ano ang panawagan ng mga party list nagsabi makabayan? Huwag daw panagutin, huwag daw mag-resign si Marcos dahil ang mga ginawang daw si BP Sara. Mga tarantado sila. Mga putang ina nyo, mga komunista, mga komunista, party list kayo. Liliksyonin sila ng taong bayan. Darating yan. Putang ina nyo, 30% ang hinihingi nyo. Saan nyo dinadala ang 30%? Kung hindi, putang ina, hindi lang nalaman nyo sa gobyerno. CPP, NPA, NDF na sabot ni Marcos at ni Romualdez. CPP, NPA, NDF na sabot ni Marcos at ni Romualdez. Palayakin tinulungan! Sino ang nagsasabing tayong mga ordinaryong mamamayan ngayon? Sino ang nakikinabang? Divide and conquer, ang sabi nga. Dinidivide tayo. Hanggang ngayon, dapat talaga i-dissolve na ang Congress na yan. Abolish Congress! Abolish dapat ang Congress. Abolish! Abolish! Sa Congress na yan. Abolish! Kung saan sila nakikinabang, yun ang kinakampihan nila. Nasaan na ang makatao nyo? Nasaan na ang makabayan nyo? Buti na lang yung iba kong kasama, selfies sa cellphone na lang. Pero putang ina tong mga ito, selfies sa lahat ng bagay. Papayagan pa ba natin na tayo ay gagahasain ng mga congressman ito, yung mga party list na ito? Hindi na! Hindi na! Ayan! Nakakalungkot, ginagamit ang kabataan, ginagamit ang mga estudyante, binubulag sa kanilang pampersonal na pakikanabangan. Pero may mga kabataan din na nandito sa atin. At kanina Kap, 6 years old, nakahawak ng kanyang kartulina na maliit, ay nakalagay, I am a 6 years old boy. I want to protect my future. Please join me. Ito ang tunay na mukha ng politika natin ngayon. Ayaw ko lang kung papayagan nyo pa. Lahat nasusuhulan ng pamilyang Marcos at magpinsang Romualdez. Correct! Binubuhay nila yung
yung mga dating makakaliwa, nagsama-sama na ang mga dilawan, nagsama-sama na ang mga pingkian. At pati ang komunista, kasama na rin nila para lamang mapigilan ang tamang panggobyerno. Pinabayaran nila! Pera-pera na lang ba kayo, mga putang ina nyo? Maawa kayo sa mga Pilipino! Nakakalungkot yung mga nakakaangat sa buhay at pinag-aaralan nagpapagamit sa mga magnanakaw na opisyal ng